Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Mash sa pinangyarihan, tinanong si Cavill kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Cavill na gusto niyang humingi ng tawad si Finn, na nagsimulang umiyak nang ipagtapat niya na sinira niya ang mga aklat ni Mash sa ilalim ng utos ni Cavill, na humihingi ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Tinanong ni Cavill si Mash kung gusto niyang maghapunan kasama ang vice principal, ngunit nilapitan siya ni Mash at hinimpas ang kanyang ulo sa sahig, na agad siyang natumba. Sinabihan ni Finn si Mash na siya ay mapapatalsik, na nagpapaunawa sa kanya na siya ay nasa problema. Biglang dumating ang vice principal na si Foreman, na inihayag na ipinagkatiwala sa kanya ng ama ni Cavill na alagaan ang kanyang anak. Nasaksihan ni Foreman ang buong insidente, ngunit tinawag niya itong isang marahas na pag-atake laban kay Cavill, kaya magsasagawa siya ng isang komperensya sa paaralan upang pag-usapan ang kanilang ginawa. Pinanggit niya na magkaiba ang kanilang katayuan kay Cavill, kaya nararapat sa kanya ang espesyal na pagtrato, kahit na tawagin silang mga siraulo. Habang patuloy ang pagbuka ng kanyang bibig, si Mash ay nagmamadaling lumapit sa kanya, at ginamit ang kanyang tuhod patungo sa kanyang mukha, habang ang iba ay nanginginig sa takot. Ipinaliwanag ni Mash na dahil si Foreman ay hindi bukas sa pangangatuwiran, naisipan niyang bugbugin na lang siya dahil si Mash ay magkakaproblema pa rin. Nagbanta si Foreman na tanggalin siya habang sinusubukan niyang mag-cast ng spell, ngunit nilagyan ni Mash ng dumi ang kanyang mukha. Siya ay naghukay ng isang butas sa sahig at nilagay si Foreman, habang si Mash ay nagpatuloy upang takpan ito. Pinalaan niya si Mash na hindi siya makakatakas dito, ngunit nagbanta si Mash na ililibing siya ng buhay. Pagkatapos nito, ipinatawag si Mash ng punong guro, na nagsabi sa kanya na nakatanggap siya ng abiso mula sa Bureau of Magic na paalisin si Mash. Ang Bureau of Magic ay ang pinakamataas na legal na otoridad sa lupain, at ang mga Divine Visionary na ginawa ng Academy ay nasa kaibuturan nito. Pinaalalahanan niya si Mash tungkol sa katayuan ni Cavill, ngunit sinunog niya ang abiso dahil ayaw niyang mapahamak ang mabubuting tao. Nagbigay din si Wahlberg tungkol sa kasalukuyang katayuan ng mundo, dahil nagsisilbi lamang ito sa mga elites. Sa palagay niya ay nangangailangan ito ng mas maraming tao tulad ni Mash, na handang isakripisyo ang kanilang sarili para gawin ang tama, at gusto pa niyang maging Divine Visionary si Mash balang araw. Pinanggit ni Mash na plano niyang maging Divine Visionary, kaya ipinaliwanag ng punong guro ang paraan upang maging isang Divine Visionary, ngunit hindi maintindihan ni Mash ang lahat ng impormasyon. Nagpasya si Wahlberg na panatilihin itong simple, na sinasabi sa kanya na kailangan lang niyang makakuha ng matataas na marka at makaipon ng maraming coin hanggat maaari. Tiniyak niya kay Mash na siya na ang bahala sa Bureau of Magic at sa Vice Principal, at umalis si Mash. Kinabukasan, inanyayahan siya ng kapitan ng duelo team na si Tom, na kumatawan sa kanilang dorm sa isang laro, na karaniwang katulad ng Quidditch mula sa Harry Potter. Sinabi ni Mash na hindi siya maaaring sumakay ng walis, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Tom at sinama siya sa koponan. Nang magsimula ang laro, inagaw ng kalaban ang bola, at si Mash ay nasa lupa pa rin, habang inulit niya na hindi siya maaaring sumakay ng walis. Inisip ng karamihan na hindi man lang siya tumulong, kaya't siya'y kanilang kinukutsa at pinagbabato ng mga bagay. Malapit nang matalo ang kanyang koponan, at pinuntahan siya ni Tom, ipinapaliwanag ang mga patakaran ng laro. Kailangan nilang ipasok ang bola sa ring ng kalaban upang makakuha ng puntos, at ang paggamit ng magic ay ipinagbabawal, dahil ang laro ay tungkol sa pamamaraan ng walis. Si Tom ay malapit nang bumalik sa laro, at ang kaaway na kapitan ay sadyang bumangga sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Tinignan siya ni Mash, na tila nabali ang ilang mga buto ni Tom, at tinanong niya ang kapitan ng kaaway tungkol sa kanyang pakiramdam ng pagiging sportsmanship. Ngunit walang pakialam ang kapitan ng kaaway, inihayag na ang pagkapanalo ang mahalaga sa kanya, bago bumalik sa laro. Alam ni Tom na malapit nang matalo ang kanilang koponan, ngunit sinabi niya kay Mash na ang pagkapanalo ay hindi importante, at ang pagbigay ng pinakamahusay na laro ay ang mas mahalaga. Gayunpaman, lamang ng 50 points ang kalaban, na iniisip ng kapitan na malapit na silang manalo, ngunit tila nagalit sila kay Mash, na humawak sa kanyang walis at tumalon sa hangin. Pinapanatili niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng mabilis na pagsipa sa paligid, na humantong sa pagkalito ng mga manunood. Nakuha niya ang pag-aari ng bola, habang ang koponan ng kaaway ay patungo sa kanya, ngunit ginamit niya ang kanyang hindi makataong lakas upang ihagis ang bola, na tinangay ang mga kalaban at nakakuha ng puntos. Nagulat ang mga tao nang umikot ang bola, bumalik kay Mash na parang boomerang. Paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong hakbang upang makakuha ng higit pang mga puntos, habang ang lahat ng nanunood ay hindi makapaniwala. Ang kanilang score sa kalaunan ay umabot sa 999,
na itinuturing silang panalo at kinikilala ng akademya ang kanilang score bilang isang record, at sila ay binibigyan ng mga silver coins bilang gantimpala. Iniisip ni Finn na hindi kapanipaniwala ang kanyang pagganap, ngunit ayaw ni Mash na laruin muli ang larong iyon, habang niyayakap siya ni Tom, at pinasasalamatan siya sa pagtulong sa koponan na manalo. Nang maglaon, isang mag-aaral na nagngangalang Lance ang nagbabasa ng isang pahayagan, kung saan nalaman niya ang tungkol sa tagumpay ni Mash. Nakilala niya si Mash mula sa entrance exam, at sinira ang kanyang larawan habang kinumpirma niya ang susunod na target, na si Mash. Dito na nagtatapos. Maraming salamat sa panunood hanggang dulo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito.